Pinatunayan ng Minnesota na ibang team na sila ngayon at kaya rin nilang makipagsabayan sa mga malalakas na team. Maliban sa naging solidong kontribusyon ni na Julius Randle and Anthony Edwards, naging crucial din po ang ambag ni na Mike Conley at Rudy Gobert bilang mga veterano sa kanilang kupunan. Hindi rin naman kaya ni na Anthony Edwards and Randle ang labang ito. At mayroon ding naging magandang impact at ambag ang kanilang mga teammates sa labang ito. Gayunpaman, laban sa OKC Thunder, sila yung dihado. Pagkatapos na matalo ng Thunder ang Denver Nuggets sa kanilang series, ito lang hoy nagpapatunay na walang duda sila talaga ang pinakamalakas. Kahit napilay man ang Denver Nuggets sa kanilang huling laban dahil mayroong mga malalarong nagkaroon ng injury, naging consistent naman sila simula sa regular season at sa playoff at ngayon nga pasok na sila sa conference finals. Sa kanilang series laban sa Minnesota, sila ngayon ang pinakamalakas, sila ang llamado laban sa mga ito. Hindi naman maiwasan ni Dwyane Wade na magduda patungkol sa lottery draft. Marahil marami daw ang nakaka-view sa NBA bilang isang laban, mga laro sa bawat mga kupunan, pero sa likod ng mga labang yon sa NBA mismo, especially sa mga team, purong negosyo ang lahat, purong pera, purong kompetisyon kung sino ang makakuha ng pinaka-importanting manlalaro o prospect sa NBA draft. Wala naman daw siyang ebidensya mga idol, pero parang nakakaduda na napunta pa sa Dallas Mavericks ang first overall pick na magiging si Cooper Flagg. Ito'y marahil maraming mga teorya ang nagsisilabasan na parang binigyan lang daw ng NBA ng isang franchise player ang Dallas sapagkat kanilang pinakawalan si Luka para isalba ang future ng Los Angeles Lakers. Sa huli, ayon pa kay Dwyane Wade, parang siguro nga ito'y nagkataon lamang. Siguro nagkataon lang din na napunta sa Cavaliers si LeBron. Bagamat mainit ngayon ang Warriors sa mga center, especially sa mga veterano na posible nilang targetin sa off-season, ngayon naman ay mayroong mga NBA rumor na posible rin po nilang binabantayan itong si Coby White ng Chicago Bulls. Hindi po ito ang kanilang priority. Ito lamang ho'y magsisilbing backup lang kung sakaling pipiliin ho ng Golden State Warriors na mag-move on kay Brandon Podziemski. You see mga kaibigan, kung kinakailangan man ng Golden State Warriors na pakawalan si Podziemski kasama si Kuminga sa isang trade package, mangangailangan sila ng bagong point guard at pwede po itong maging si Coby White ng Chicago Bulls. Gayon pa man mga idol, ulitin ko, hindi po ito priority at backup plan lamang po ito sa Golden State Warriors.